Isang araw noong pandemya, paakyat kami papuntang Cavite mula Pagsanhan nang namataan ko ang isang payat na aso na nanghihina. Huminto ako para kunin siya at bigyan ng pagkain, ngunit umiwas siya, nagtago at nagpumilit umakyat dito sa butas sa gilid ng bangin. Natatakot ako dahil gumuguha ang lupa at may mga bato nang bumabagsak. Sinubukan ko siyang paamuhin. Minsan, yung gutom, yung pananabik sa pagkain, nagpapathina sa kanila at nagpapalakas naman ang loob ko. Na dahil sa gutom, lalapit sila, hindi papalag. Marahil na rin nararamdaman nila ang laman ng puso ko. Andun ako para tulungan sila. Ang dating mailap na aso sa isang iglap, bumait at umamo. Ang hirap ng posisyong kinalalagyan ko sa gilid ng bundok dahil gumuguho ang lupa at pinaglalaglagang mga bato. Kahit dun sa butas, may isang bato sa ibabaw na pwedeng bumagsak. Nakuha ko siya. Naawa ako dahil ang payat-payat na niya. Tapos may marami pang mga kuto at garapatang sa paligid ng katawan niya. Naligtas namin si Savio. Inuwi ko siya sa Mama's Cradle Animal Sanctuary. Doon, inalagaan, ginamot, binigyan ng kanyang mga pangangailangan. Higit sa lahat, pinaramdam ko sa kanya na hindi niya kailangan lumayo at hindi umiwas sa ibang aso para kumain, na wala nang mambubuli sa kanya o mananakit sa kanyang tao. Unti-unti, lumakas ang loob, lumakas ang katawan. Nagkaroon siya ng tapang para lumaban. Yung dating galit sa ibang aso at sa tao ay napalitan ng lambing at pagmamahal. Lumaban si Fabio. Pinilit niyang kumain, uminom ng gamot, hindi siya naging pahirap. Hindi man naging ngayon, madali ang pag-rescue sa this kanya. is the new Savio. Delikado, mahirap. Lalo pa kung tumakbo siya sa may kalsada, sa highway, dahil nagdadaanan doon ang maraming sasakyan na baka maaring masagasaan pa siya. Tuwing nagre-rescue ako sa highway ng Cavite, lagi akong kinakabahan at natatakot na baka dahil sa pag-rescue ko at nasagasaan sila at naghabulan kami, imbis na natulungan ko, napahama ko pa at nadisgrasya pa sila at mawala ng buhay. Sa kwento ni Savio, maaga siyang naglambing sa akin. Ngunit pagkatapos ng panahon na nakasama niya ang ibang mga aso, natuto siya maging defensive dahil yun ang kinasanayan niya sa buhay. Dahil lagi siya nakikipag-agawan sa pagkain, lagi siyang hindi nabibigyan ng sapat, siya yung pinakabata at maliit noon. Natuto siya mag-isa, mamuhay, kung ano lang ang meron, kung ano lang makakain niya. Ngayon, maganda na si Savio. Malambing na rin, kahit sa ibang tao. Hindi na rin pala away dahil nakita niya at na-realize niya na laging may sapat, na hindi niya kailangang makipag-agawan o magtago o kaya umiwas sa iba o ipagtanggol ang sarili niya para makakain. Ito ang storya ng mga asong nire-rescue natin dito sa Mama's Cradle. Lahat bibigyan ng pag-asa, lahat bibigyan ng pagkakataon na mabuhay, na maging masaya at mahalin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mama Karina ng Mama's Cradle Animal Sanctuary. Please continue to like, follow, subscribe, and share po ang mga videos natin. Pati po yung mga videos natin sa Karina Jimenez Suarez account. Maraming salamat po. Maaasahan nyo lahat ng pumapasok na pera at kita namin dito ay mapupunta para sa mga rescues natin at mga nilalagaan. Kasama na rin po dito ang mga tinutulungan natin mga pet owners na responsable na nagkataong kulang at hindi sinwerte sa buhay. Ganun na rin ang iba pang rescuers na legit at mga shelters na nangangailangan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo. God bless us all.